Magandang gabi po sa ating lahat. Andito na naman tayo sa ating pagbabasa ng mga kwento na ayon sa totoong buhay. Mga kwentong magbibigay sa atin ng mga leksyon o maging tamang direksyon sa ating buhay. At ngayon, ating pakinggan ang isang kwentong magbibigay sa atin ng leksyon ngayong gabi. Dear Ate Charing, ako po si Hazel. 60 taong gulang na ngayon. Ngunit naaalala ko pa rin ang aksidenteng nangyari sa amin nung ako'y 7 taong gulang pa lamang. Isang aksidenteng nagdulot sa akin ng matinding takot na sumakay uli sa isang motor na ang magmamaneho ay nakainom ng alak. Siya ang haligi ng aming tahanan. Pero sa gabing yon, ang haligi naming yon, ate, ay natumba dahil sa alak. Ang amoy ng alak ay nananatili sa aking alaala. Pati na rin ang nakakapanghinayang na desisyon ng aking ama na magmaneho kahit lasing na siya. Ang disgrasyang iyon ay isang alaalang sumasagi pa rin sa aking isipan hanggang ngayon. Isang alaala na puno ng takot, pagsisisi at pangamba. Sa gabing yun, ate, naaalala ko pa na habang nagmamaneho ang aking ama, pakiramdam ko'y nagiba. Ang ihip ng hangin ay di maganda. Mga salita niya ay garalgal. Ang kanyang mga kilos ay pabigla-bigla. Alam kong mali ang lahat, pero wala akong magawa. Kahit naisin ko mang pigilan siya, ay hindi ko talaga kayang gawin. Isang matinding pagyanig ang sumunod, ate, at dumilim ang paligid. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking kanang kamay. At nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang dugong tumutulo sa aking kamay. Nang ito'y sumablay sa isang alambre. Maging ang dugo sa noo ng aking nakababatang kapatid na dulot ng pagbagsak niya sa simento. Ang dugo sa braso ng aking ina na nakayakap sa akin upang di mabagsak ang aking ulo sa simento. At ang aking ama na tila buong katawan niya ay sugatan. Di ko nagawang umiyak sa gabing yon, ate. Dahil di ko mawari kung ano o asan ang masakit sa akin. Kung iiyak ba ako sa aking mga nakikita na mga sugat sa aking ama, ina at ang aking kapatid, o ang sugat na mayroon ako sa aking kamay. Ang nasa isipan ko lang nung gabing yun ay kung sino o saan kami hihingi ng tulong. Na kung kailan kami magagamot o kailan kami madadala sa ospital. Nung kami ay dinala na sa ospital, doon ko na iniyak ang lahat. Umiyak ako ng umiyak dahil sa sakit na aking nadarama habang nilalagyan ng gamot ng isang nurse ang aking sugat sa kamay. Maging ang aking kapatid ay sobrang iyak dahil sa takot niya sa nakikita niyang dugo sa kanyang noo. Matapos ng aksidenteng yon, sinabihan ako ng aking ina na huwag nang sumakay sa kahit kanino na lasing at huwag magmamaneho na lasing. Hanggang ngayon, ate, ang marka sa aking kanang kamay
ay nandito pa rin. At sa tuwing tinitingnan ko ito, bumabalik ang lahat. Ang takot, ang sakit, at ang mga luha sa aking mukha nang mangyari ang insidenteng yun. At dito ko na tatapusin ang kwentong ito. Nagmamahal, Hazel. Base sa ating kwentong nabasa ngayong gabi, ito ay may maraming leksyon na maibibigay sa atin, lalo na sa mga taong nagmamaneho ng motor. Ang pagmamaneho ng motor ay kailangan ng pag-iingat. Kaya't huwag kang magmamaneho ng motor kung ika'y nakainom o lasing na lasing ka na. Dahil alam naman natin na swing tayo ay nalunod na ng alak, ay wala na tayo sa ating katinuan at di tayo normal sa ating pagkikilos. At doon nagtatapos ang ating programa. Oo, naalala ko pa. Hanggang sa muli, salamat sa panunood. Magandang gabi. Kaya magbago sa iyong pagmamahal.